happy weekend sa inyo dyan sa aking mga subscriber, sa aking mga viewers. At ito guys, pasensyahan nyo na, minsan na lang ako makapag-upload ng video dito sa aking YouTube channel dahil sobrang busy ng ate Chang nyo sa trabaho. So today po is rest day ko po at nandito po ako sa bahay ng aking boyfriend at kahapon po ako dumating dito. At ito nga, kagigising ko lang at talagang inaano ko talagang rest day ko at minsan na lang ako nakapag-rest day. So ngayon guys, samahan nyo ako na luto ng aking breakfast. So ang lulutuin ko for today guys, magluto ako ng fried egg at saka yung ham at magtinapay na ako guys. So samahan nyo ako today guys. So today guys, talaga napakalamig dito sa Norway dahil ito nga November na at magsisimula na ng today nga nag-uulan na ng snow, kaya dito sa bahay ng boyfriend ko talagang magsiga ako ng apoy para hindi lalamig itong loob ng bahay niya. So karamihan talaga dito sa Europe o dito sa Norway, hindi lahat ng mga bahay may ganyan talaga kasi wala kasing minsan lang kasi dito ang yung nagagamit ng yung may naman mga heater dito sa itong na to, yung nila dito sa hay, pero mostly talaga meron silang ganyan kasi nakakatipid po yan sa kuryente, kaya lahat ng mga European na mga bahay may ganyan talaga. So yan, malamig kanina guys, pagising ko napakalamig talaga kaya nagsiga ako ng apoy. Kanina pagising ko is 18 na degree lang dito sa loob ng bahay. So, nung nagsiga na ako ng kahoy, naging 24 degrees na. So, mainit na itong loob ng bahay. First of the month of November, yan. Umuulan na ng snow. Ayan. Pero yung niya guys, yung snow niya, hindi naman masyadong snow talaga kasi may halong tubig, kaya madali lang matunaw. So, sobrang lamig na kasi kagabi, kaya umuulan ng snow today. Kaya lalong bumababa ng mga dito yung temperature. Nagbili kami ng yung malaking mga itong orange kasi dito kailangan talagang kumain ng vitamin C para iwas sakit. Tapos ayan, nakabili din ako ng malaking mango. Ayan, 20 kroner. So 200 na to sa pira natin guys. Ayan, pero namimutan namin bumili ng paborito ko tong ham na to kasi masarap siya. Katulad ng lasa doon sa atin, dyan sa atin sa Pinas yung mga ham dyan. Mula na ako magluto at ayan po, yung ginagamit kong oil pang fry is gumagamit pa ako ng olive oil. Kasi alam nyo naman, matanda na tayo, hindi na tayo gumagamit yung mga normal lang na oil kasi iwas tayo sa fat. Ayan na guys, simulan ko na itong naihulog ko na po. Simula ko nang naluto itong egg. Ito napakasarap. Maraming mga ham dito na mabibili dito sa Norway. Ito lang talaga ang nagustuhan ko. Masarap kasi ito. So ito na guys, luto na tong aking breakfast. So yan, lang ako magtinapay itong yung breakfast ko. Masarap kasi yung tinapay sa breakfast, lalo na yung may egg, fried egg or ham. Siyempre, hindi mawala to sa akin yung yung tea sa breakfast. Yan. Sarap kasi pag may mainit na inumin. Yan. Mahilig po talaga ako ganang tea. Minom ng tea kasi bawal sa akin ang kape. Dito tayo sa gilid kakain guys kasi para malamig kasi doon sa doon sa kabila ako kakain. Ayan, kain po tayo guys. Ako. Sarap. Tagal ko na kasi hindi nakakain ng ham. Harap pag ganito ang breakfast, ham at saka fried egg.
Lamig. Ayan. Oh. Unang snow dito sa Norway, November 1. Lakas ng snow. Ano mga handa nyo dyan sa ano guys, mga sa undas nyo? Dito hindi. Kagabi mga bata lang naghingi ng mga candy sa bahay-bahay. Natawag ito na treat or tricks. Ayan. Yan talaga mga bata dito. Nag-celebrate naman dito ang Norway ng nanonood dyan ng ano? Halloween, pero hindi po sila pumupunta sa cemetery katulad natin. Kaya kami sa mga Pinoy, ayan, dadalawin natin yung mga ninuno na yung mga pamilya na namamatay. Dito kasi hindi sila nag-ano ng ganyan. Yun lang ano nila, yung mga bata lang, naghingi ng mga candy-candy sa bahay-bahay. Tapos nagsusot sila ng mga ano, ng Halloween na dress. Pero mga ibang mga Pinay naman dito, inaano pa rin yung tradisyon natin. May nagluluto ng mga ano, yung mga tradisyonal na ano natin lutuin sa undas. Ano ang namimiss ko gaya na lutuin dito. Hindi ko yung ano nakain natin sa undas. Biko at saka yung binigmit sa amin mga Bisaya. Bihira naman kasi magluluto ng ganyan eh. Hirap kasi hanapin ng mga ano dito, mga ingredient ng binignit. So guys, after kong kumain ng ano, almusal ay ako po muna ay magbuwalk. Andyan kahit na umuulan ng snow, ayan, magbuwalk pa rin ako kasi kailangan natin mag-exercise gaya. So ako na mahilig ako maglakad or mag-exercise. Ayan, samahan nyo ako at ako'y maglalakad sa labas kahit malamig. Ayan, ito po yung mga suot namin dito, lalo na pag winter. Dito ako sa labas, tingnan nyo, yung puno na napaka ano na talaga, naglagasan itong mga dahon. So ayan, at tuminto naman itong pag-ulan ng snow today. So ayan, napakadulas ng daanan. At masarap kasi maglakad, lalo na pag ganito, yung bang malamig. Kasi mamaya naman kasi pag sobra kong ano na sa paglalakad, mawala na tong lamig. Kasi mapapawisan naman tayo. Ay karamihan dito is sa farm. Ayan, yung nakikita nyo yan, mga farm po yan. At saka yung nakita nyo na malaking ano dyan, house is ano yan, ano ng baka. Ayan, dyan po na ano ang yung mga baka dyan sa loob ng malaking bahay na yan. So malawak tong ano nila dito, kamihan dito na lugar, taniman na mga yung tinatawag na quaker oats, yung ano sit nila isa corn. Ayan naman dyan sa gilid na yan guys, is ano yan, daanan ng train yan. So makikita nyo talaga na ano, malawak itong ano farm dito ng mga tao. Karamihan na nakatira dito is mga farmer. At lingid sa akalaman nyo guys, ay ang aking boyfriend lang, kanyang mga magulang ay napakalaking lupa dito sa lugar na to at isa ding farmer. So hindi katulad nung doon sa Trondheim na nasa gitna pa ako ng city.
At ayan nga, hindi masyadong walang nag-ano doon, nagpa-farming. So dito lugar na to, probinsya, ramihan dito is farm. Balot na balot ang ulo. At ayan, maano yung mata ko, lumuluha sa hinahampas ng malamig na hangin. Kaya pinipikit ko kasi masakit sa mata. Yan, lahat yan garden. Maya-maya nito kasi ang ano dito, ang weather sa Norway, mamaya gumaganda. Mamaya, paano naman, ulan. Ganito mga weather dito. Kaya tinatawag namin na weather ng Norway sa joke ng mga Pinay. Dito naman guys, itong daan na to, papunta to sa grocery store. Malayo din medyo ang city dito. 45 minutes sa ipag-drive. Papunta doon sa city nila. Yung nakita nyo nung last na video ko na nandun ako sa city. Nakita ko sa inyo yung city ng lugar na to. Maganda rin pero malayo lang. Tapos itong daan na to, may grocery store dito na tinatawag na extra. Diyan po kami namimili ng grocery store ng ating jowa. Ayan, ngayon harvester na, nag-harvest na, tapos na sila nag-harvest ng last month. So yan, nakikita niyan. Ang ganda din dito ng lugar nito, matahimik. Maganda rin. Sa na yan, lugar na yan, yan po ang grocery store na lakari ng 20 minutes. Galing dun sa bahay ng aking jowa. Diyan kami nag-grocery. Ayan, dito naman ako. Tatawid ako dito at dito ako maglalakad pataas. Papunta naman to sa bahay niya. Pabalik. So ayan, umulan pa rin ng snow pero may halong tubig yung ulan ng snow. So dali lang matunaw pag bagsak sa lupa. Ganda ng mga bahay guys nila. Ayan, mga bahay po yan. Yan po ang school ng mga elementary dito sa lugar na malapit sa bahay ng jowa ko, at dyan po nag-aaral dati yung mga anak niya ng elementary. Ayan. So lang to, maliit lang na community yung lugar nila kasi hindi maraming bata. Gilid-gilid na yan. Tapos itong daanan na to, ito po yung daanan ng mga estudyante. Pupunta dito, napakalawak talaga ng mga nila dito. Farm. Yan, taniman to ng quaker oats. Yung tinatawag sa ating quaker oats, mais ang tawag nila yung mga nuri dyan. So, malapad at napakalawak ng mga taniman dito ng quaker oats or mais sa kanila. Tawid tayo guys. Ayan, yung dyan yan. Mga din yan. Farm. So, dito po ang daanan ng mga bata papuntang school dyan. Yung pinakita ko sa inyo na school. Ganda ng bahay guys. Oh. Ganda talaga mga bahay nila dito. So lahat ng mga ramihan dito nakatira sa lugar na to, mga farmers. So hindi lang naman yung nila dito tinatanim is hindi lang or mais, kundi may mga naman iba't iba, mga patatas, carrots, tinatanim ng mga tao dito. Ayan guys, nakikita nyo yan yung maliit na yan, mga pine tree po yan. Ayan, tinatanim po yan. Kasi dito kasi sa Norway guys, ang mga Norwegian, karamihan kasi ay gumagamit yan sa gawing Christmas tree. Kasi mas mapipil nila yung kapasko pag yan po ang gagamitin na Christmas tree. Bihira na silang gumagamit ng mga plastic na Christmas tree. Kaya karamihan dito, makikita, nagtatanim sila ng mga ganyan. Kasi pag lumalaki yan, ibibinta nila yan sa market. Nyo yung bahay na yan, ito kasing area na to, pag winter, yan nakikita nyo, dyan yung mga tao nag-ski truck po yan, dyan. So, hindi lang mga estudyante o mga matanda o dyan, basta pagkatapos nilang mag-ski,
Diyan sila pumunta sa bahay na dyan at dyan sila magkakape kasi open yan pag winter. At ayan, nagbibintayan sila ng mga snack or kape, tea. Dati pong kampo ng sundalo yan dati, sabi ng boyfriend ko. Pero ngayon wala na. Inano na yan. Hindi naman inaabandon yung parang niririntahan ng mga farmers at nilagyan ng mga palay. Ayan. Dito kasi sa lugar na to guys, maraming mga history dito, yung mga tinatawag na Viking nung mga 100 years. Itong lugar dito kasi daw mga Viking nag-anuhan, yung nag-war. Kaya itong lugar na to, napakaraming history ng mga Viking. At mahigit sang oras na ata akong naglalakad. At ayan, paunti-unting mabubuhos yung snow na may kasamang tubig at malamig pa rin, kaya hindi naman ako na namigan kasi pag naglalakad ako, umiinit ang katawan natin. Ayan. So, mas maganda kasi sa katawan na maglalakad kahit na isang oras lang. Inikot ko talang lugar na to, pabalik doon sa bahay ng aking boyfriend. So, paikot-ikot lang tayo. Ang sarap sa katawan kapag naglalakad na exercise tong katawan natin. So yung mga bahay na yan guys, dyan nakatira yung boyfriend ko. So hindi naman, kahit nasa probinsya siya nakatira, may mga kapitbahay, marami siyang kapitbahay naman nakatira dyan. So hindi masyadong tahimik kasi marami ding mga bahay, mga kapitbahay. Hindi katulad ng bahay ng nung namatay kong asawa guys, is nasa gitna talaga ng farm. At 20 minutes lang makikita yung mga neighbor or kapitbahay. Dito naman dikit-dikit ang bahay. Tapos sa likod ng mga bahay na yan, diyan po ang terminal ng train. So diyan po ako sumasakay pag umuwi ako dun sa trabaho ko sa Trondheim. Guys, nakarating na ako sa bahay at nakabihis na ako galing sa pag-walking. At ito, nag-grab ako ng mangga, yung nabili ko kanina, o yung nabila namin kahapon sa grocery store. Yan, sarap ng mangga guys. Tapos may sausawan po ako dito na toyo lang. Sama pa rin ng panahon. Tuloy-tuloy pa rin pang ulan ng snow. So, ayan, galing na ako sa paglalakad today. So, sobrang ganda ng pakiramdam ko. So, sa lahat ng aking mga followers dyan, sa aking mga subscribers, maraming salamat po sa patuloy niyong pamanood ng aking mga video. Kahit na minsan na lang ako nag-upload. So, nandyan pa rin kayo, pinapanood mo niyo pa rin yung mga luma ko mga video. At lagi kayong mag-ingat dyan guys, and happy Halloween sa inyo dyan mga kababayan kong taga Pinas. At yan, alam ko na busy kayo ngayon dyan sa binibisita nyo yung mga pumapana yung mga pamilya. So ayan, ingat-ingat po kayo dyan sa pagpupunta nyo sa sementeryo at lagi kayong mag-ingat and God